Kasi kinasuhan po siya ng DOJ, no, ng rape. Meron pong nag-complain, no, na police. Department of Justice DOJ confirmed that 2 criminal complaint affidavits have been filed before the National Prosecution Service NPS against Marikina 1st District Representative Marcelino Miss Marcy Teodoro. Naku guys, mukhang mapapalitan ito. Baka mapalitan to guys, no? Tapos si Bato de la Rosa, nako. Malapit na ang warrant of arrest nito. Senator Ronald de la Rosa and former Justice Secretary Vitaliano Aguirre II have been mentioned by the prosecutors of the International Criminal Court, ICC, in The Hague, the Netherlands, in the pre-confirmation brief which explained the specific charges against detained former President Rodrigo Duterte. So mukhang malapit na itong si Bato de la Rosa. Magtatago na ito, no? Sigurado, magtatago na to. Yan. Magtatago na to guys, no? Dali. Tingnan lang natin yung tingnan natin yung kung tuloy ba yung sa Senate. Yan. Senate. Yan. Senate. Okay? Ano to? Saan to? Yan. Okay. Ano to? Okay. Okay. Dali At ganyan na kalaki yung aming NEP restored. So hindi na po base doon sa tinatawag na formula. Pag nag-errata, pag nagkaroon po ng errata, nagkakaroon po ng ekstrang pondo. Nagtataka po kami, why in the introduction of errata, marami pong nababago, marami ring nadadagdag. Yun po yung nagiging kalakaran ng nangyayari. Ngayon, after that po, pag po sinabit na sa Kongreso, ay sa Senado yung pondo, so meron naman pong BICAM. Pero before the BICAM po, meron errata before the BICAM. Meron din pong dagdagan doon na pondo. So, ang amin po, nagtataka po kami, bakit doon sa mga halagang ganun, bakit may mga talagang nasisingit na pondo na nakikita namin na dadagdagan. Tapos po, after the BICAM, yun nga po, hindi na po namin sakop, hindi na po nasasalat ng DPWH kung paano po nag-i-increase yung budget. Kasi according to Yuse Cabral and Secretary Bunoan, we are not members of the BICAM. So yun po yung basta biglang, minsan po, yung mga proyekto namin ng mga nararapat na proyekto namin, napapalitan po ng mga title. Hindi po namin alam kung bakit nangyayari yung ganon, na pag lumabas na lang ang BICAM, napapalitan po, nababawasan kami ng ganun. Pero nadadagdagan po yung ibang pondo. Kumbaga, kahit po mabawasan yung aming main program, lumalaki naman po yung BICAM na nabawasan pa yung program namin. Yun po yung, hindi po namin alam kung paano ang nagiging sistema po doon. Ayun. Pero sa amin po kasing sistema, pagka po pumasok sa NEP, we can undertake early procurement. So doon pa lang po sa early procurement, ay meron na pong bidding kami. So, hindi lang po namin na-award. So, ganun po. Meron po naman na nakakahula din kahit hindi pa po lumalabas sa BICAM. Meron ding proyekto na nakikita nila na lalabas. So, meron din po mga early procurement na nangyayari. But this is a limited, hindi po namin masyadong salat ito. I can only speak of some projects which I think were being bid out before the release po on the BICAM. Yun po yung nangyayari. So, kami naman po sa DPWH, ang amin pong pagpapahalaga sa absorptive capacity at saka po sa disbursement, ay talagang dito po kami ginagraduhan eh. Kaya kung mapapansin niyo po, ang aming mga DE, ang aming mga direktor, ay nagkakarera sa pag-bid out ng project. Para po pagdating po ng Enero, kung magkakaroon po ng madali na po namin ma-implement ang mga proyekto. Ayun. Kumbaga kasi po, we are rewarding or giving honors to districts who can bid out
the most number of projects and who can disperse the amount in a shorter time. Yun po. Kasi po pagka po nakapag-conduct ng early procurement, minsan po Enero pa lamang 80%, 70% na po yung na-bid out namin. Ang nagiging problema lang po ng mga ganito ay pagka po malaki yung kanilang nagiging pondo sa BICAM. Yung po hindi pa po kasi na-ibibid. Maliban doon sa talagang may mga nakapanghuhula kung alin talaga yung proyekto pagka po iba-BICAM. Yun po. I think those other can be explained when yung sistema naman po ng bidding, etc. Yun po kasi po kada congressional district po, siyempre merong mga net restored nila, meron po mga pumasok sa iba na proyekto sa distrito. So yun po, medyo sa bidding naman po noon ay talaga pong nagre-require po minsan yung mga aming mga representative, district na po ang kausap doon, chairman. Hindi na po sa level namin yun. Mga district na po kasi po ang aming district 150 million and below, sila po yung nagbibid, sila po yung gumagawa ng estimates, sila po yung nagbibid, sila po yung nag-award, sila po yung nag-i-implement, sila rin po nagpapakolekta. Yun po, hindi po namin napapansin na lahat po ng authority nabigay po sa isang distrito. Nandun po lahat yung pondo. So 150 million and below, talaga pong parang autonomy po ng isang district office na magkaroon siya ng power to bid out, implement, and collect without any pakikialam po ng central office. However, meron po kaming unit. Meron naman po silang inspectorate team. Meron pong COA. Meron din naman po kaming, sometimes it's 4 times per year na lumalabas po ang aming quality assurance unit, nagpupunta po sa kada distrito at kada region to conduct assessment and inspection of all those projects. So dito nga po yung nagtataka din kami, while there are projects being implemented in some districts which appeared to be substandard, hindi po napapansin nitong mga nag-i-inspection na to. Kaya ang nagiging ano po namin dito is why, kaya po dapat po siguro baguhin yung sistema. Kasi nga po, pag po nag-inspection, mga 20-30 proyekto, hindi po natatouch lahat, Mr. Chairman. So, sana nga po ay mabago yung aming sistema dito na talagang mas mahigpit. At the same time, yung pong aming monitoring ng aming kwan. Because we only relied on the PCMA report being encoded by the project engineers from time to time. Usually po, dapat po, meron po kaming kada proyekto po, dapat malabas yung ganun eh. Parang minsan, siguro, yung mga ibang PE, validation, which are being handled by our Bureau of Construction and the IMS, yung pong ganyan. Ang nangyari po dito sa nakita namin, yung sa report sa Pangulo, ay nabigyan po ang Pangulo ng mga datos na nanggaling po sa multi-year planning and scheduling applications. Hindi po dun sa aming Survey 123, which are the actual GPS or the coordinates of those projects. Kaya po, kung mapapansin po ninyo, ang isang common tao na tumingin doon sa sumbong sa Pangulo, hindi po niya makita yung proyekto. Kasi nga po, we really don't know why those data were sent to the Office of the President. Yun po yung nangyari dito. Kaya kung makikita niyo po, may 1,000 proyekto yata. Senator Marcoleta, excuse Pwedeng, me, Yusek. balikan lang natin yung MYPS mo at PCMA. Sabi mo kanina, mas reliable yung PCMA vis-a-vis yung Survey 123. Yes po, Mr. Chair, ang Survey 123 po is being used in conjunction with the PCMA. Yung ginagamit na instrumento para masabi natin mas accurate kesa dun sa PCMA. Kesa po sa, actually, ang pinakadatos po ng PCMA ay Survey 123. Yun po yung nag-i-encode po yung ng mga pictures. Yun po yung naka-conjunction lang
po sa PCMA. Pero yung MIPS po, Mr. Chair, iba po yan kasi multi-year planning system Minsan po kasi, pagka po kasi sinurvey mo ang isang lugar, halimbawa po merong datos kayo ngayon, meron nation po ng mga river channel, etc. Tapos minsan po, pagka tinitingnan ninyo, actually may pagkakamali din po dito ang mga district at region na hindi po siguro na-report hindi po na-i-correct kagad sa system yung mga ginagawang proyekto. So yun po, dapat po siguro maging sa amin, ma-enhance namin po yung ganung. Mr. Chairman. Chairman, Bam, you Mr. may Chairman. reclaim your time. Yes, Mr. Chairman, with the permission of Senator Aquino, just a manifestation, Mr. Chairman. Matagal na rin ako dito sa executive session doon. So, parang hindi mo sinasabi yung gusto mo sanang sabihin sa executive session. So, baka dapat sana sabihin mo yung totoo. Ang tagal mo nagsalita, hinihintay ko yung mga detalye tungkol sa bakit gusto mo mag-executive session, pero wala akong nakitang pang-executive session sa sinabi ninyo. Ano po kayang aspeto ang dapat kong sabihin para doon sa yung po bang mode ng bidding o doon po kaya sa aspect ng pagkuha ng mga proyekto? Parehas. Sa sarili mong pananaw, tingin mo kailangan ng executive session. Sa sarili mong pananaw, we're not questioning it. Ang tingin ko po Yeah. medyo Okay, ano understood. Senator Bam, you may reclaim your time. Sige po. Kasi yung nakwento nyo po, Yusek, yun yung maayos na paraan, di ba? Kung naging maayos lahat ng paraan, yun yung nakwento ninyo. Pero klaro po, kunyari, sa distrito nila Engineer Alcantara, maraming naging problema. May mga ghost, may mga alanganin, no? So, unang-una po siguro, talk about the bid. Meron ba talagang bidding na nangyayari sa inyo pong nasasakupang lugar? Ano po bang mga areas po na responsible po kayo? Buong Pilipinas po ba? Hindi po, Mr. Chair. Ang under ko po nung ako po undersecretary ay ang Luzon except 1, 2, and CAR, saka po Visayas. Okay. Malaking region po yan. May bidding po ba talaga nangyayari? Kasi napag-usapan po namin dito yung bid rigging, yung pwedeng pagmulta ng Philippine Competition Commission. So first question ko, meron ba talagang bidding na nangyayari sa mga proyekto? Pangalawa, and maybe this can be my second and last question, Mr. Chairman, yung nangyaring ghost project, saan ho nag-fail yung proseso po ninyo para magkaroon ng ghost project, no? Sige po, those two questions po muna. Sa aking pong pananaw, yung pong bidding, talagang nirerespeto po ng mga district engineer at saka ng mga regional director kung sino po yung pinaka-proponent, kung sino yung nagbagsak ng pondo, kung sinong representative, kung sino po yung may-ari ng proyekto. Usually po, mga district na po at region, ang sinasabihan na po dito. Kaya po, normally, kumbaga sa kwan po, pag sinabi pong kanila, napapatulong sa mga district, sa mga region. So, pag po napatulong na ganun, of course, natutulungan po. Kasi nga, alam naman na merong sometimes there are costs, project costs, beyond dun po sa nila, yung mga tinatawag po ninyo na mga gastos na kailangan pong matulungan at mapunta sa kanya at maibalik sa kanya. So, doon po, may nominated po na contractors. The usual po dito, ay tumutulong po yung mga distrito at saka region na talagang tulungan na manalo. So, yung pong So Yusek, sa tingin po ninyo, anong porsyento ng mga bid ang rigged or luto na? Anong porsyento yung talagang totoong bidding talaga? O do we assume na lahat ng bidding na nangyayari ay luto na, lutong-luto na? sa pananaw ko po, almost 100% Kasi wala po talagang napipilitan po ang ating mga district engineer, ang ating mga regional director. Pagka po kasi may nagbaba ng pondo at hindi napunta sa kanila, kutakot-takot na pong panggigipit ang gagawin nito. Kamukha po ng ating mga representative. Pagka po hindi napunta doon sa mga gusto nila, nagagalit po.
Meron din pong areas na meron pong naglakad. Pag hindi po napunta sa kanila, talagang iipiting ka nun. Later on, ikaw pa po ang gagawa ng issues or kakasuhan ka pa. Yun po yung nangyayari doon. Mr. Chairman, with the permission of the Senator Aquino, anong solusyon nakikita mo para wag na mangyari yan? Would regionalizing the district engineering offices be a solution? Alisin natin sa district para walang pakialam yung congressman. Gawin Pwede natin po. regionalized. Mr. Chair, pwede po yan kasi pero meron pong unique areas wherein ang isang district ay talagang pinadadala niya sa region. Pagka po marami siyang kalaban doon sa ano po, doon po sa area. Meron pong nangyaring ganoon. Meron pong, there are congressional districts. Please do not, ano po yung ano, na nangyayari na pinadadala po sa region kasi nga po merong mga magkakalaban doon ng mga contractors o may mga kampi-kampi na hindi po nila nakukuha yung gusto nila. So regionalizing the, ano po Mr. Chairman, nangyayari po sa amin, pagka po ginawang region ang bidding, hindi po masundan mismo ng ibang representative. Talaga pong pwede pong ganun dahil nangyayari po noon, iba pong kausapin ng regional director hindi po kamukha ng district na talagang parang localized. Yun So po yung- anong nakikita ninyong solusyon dyan with the permission of Senator Aquino? Anong nakikita niyo? Ano masasuggest ninyong solusyon sa amin? Para hindi mangyari, para magbago yan. Dahil mukhang sabi niyo nga, 100%. Nung sabi niyo, yung bidding, 100%, may anomalya. Tumatango si Engineer Alcantara. Anong solusyon na nakikita niyo dito? Sapagkat yun ho isa sa mga purpose ng aming investigasyon eh. Nagkakaroon po kasi ng pagkakataon, pagka po, yun nga po, medyo, meron po kaming detailed unit price analysis, pero sometimes it's being bloated. Yun po yung nangyayari. Although we conduct quarterly price monitoring scheme in the department, sometimes it's not being followed by the district kasi kung ano-ano na pong item yung nalalagay nila, ganun. Tapos po, ang mahalaga po dito talaga pong isagad yung presyo. Kumbaga kung ano po yung presyo ng kwan, to strictly monitor the standards and then the materials being used in a project. Minsan po doon po nagbo-bloat eh. Kaya po nagkakaroon. We are looking for solutions. Yusek Bernardo, do you think kung makapasa kami ng batas ng death penalty para sa mga corrupt na politiko at mga government officials, ikaw matatakot ka kaya na inamin mo na kanina na may kasalanan ka. Ngayon, kung meron tayong existing na batas na bitayin ka kapag ikaw ay nahuli, magawa mo kaya yung nagawa mo ngayon? Palagay ko po, maraming matatakot talaga doon at hindi ko po masasabi, Mr. Chair, na mawawala po totally. Pero tsak pong mababawasan. So, mas maganda, meron tayong death penalty. O yun, coming from the horse's mouth, Mr. Chair, na umamin na siya, nagkakasala, gumawa siya ng kalukuhan, pero kung meron tayong death penalty, hindi niya gagawin yun dahil matakot siya. Senator Bato, halimbawa papiliin ka, makulong sa Muntinlupa na habang buhay, saka death penalty, anong piliin mo? Considering the condition, the living condition sa Muntinlupa, palagi ko piliin pa ang death penalty. Sir, pipiliin ko Muntinlupa. Enjoying sa Muntinlupa, pwede ka pa magnegosyo doon. Pwede ka pa magnegosyo. Iba nga doon, negosyo lang siya po eh. Drug lord pa rin hanggang ngayon. Ando sa Muntinlupa. Thank you, sir. Mr. Chairman, I move to strike out that statement of Senator De La Rosa. Mr. Chairman, may oras Teka pa. muna, Mr. Ordered, it's ordered. Senator Aquino, just want, dun lang sa point na yun, I'm sorry. So, pinag-uusapan namin nila Senator Marcoleta alisin yung district, yung DEO, gawing regional. It's a lot better than what we have now, hindi po ba? Mr. Chair, We will formulate a law to that effect, restructuring the DPWH. Mr. Chair, may I po, nung una po ang narinig ko region ang aalisin at district ang ititira. Pero ngayon po, doon po sa proposal niyo, Mr. Chair, Mr. President, gawin pong region and district. So ngayon ko lang din po narinig yan.
ang mahirapan po tayo dyan, yung pagka po nasa regional,